The stage, siya yung boss ko tonight. Woo! Okay? Yes. Guys, saan kayo makipag? Hi everyone! Ay, guys, sige po kayo. Yung mga, may nagyayaya dito. Kawawa naman siya, mag-isa lang siya. Kuya, ayaw ko samahan natin ng friends mo. Hindi, okay na. Yan, mabubuti silang kaibigan. Hi everyone, like Julia said, I'm Ram Roque. I'm the eldest child in my family. Question lang, meron ba ditong panganay? May panganay ba? Wala? Meron? Awesome. Meron, di ba? Would you agree na mas mahirap maging panganay? Yeah! Tama! Mas mahirap maging panganay. Let me explain why. Kasi sa panganay nilalagay lahat ng yellow. Okay lang. Hindi, sa panganay lahat ng pressure. Kahit yung tatay niya, hindi 7-footer, yung panganay niya kailangan magaling mag-basketball. Diba ganun lagi eh. Kahit yung tatay mo hindi magaling mag-English, kailangan mo mag-abogado. Panganay ka kasi. Tapos yung middle child hindi papansinin. Tapos in their 20s, si middle child entrepreneur na, mayaman na sa Bitcoin. Tapos kaming mga panganay nag-aaral ng masters na wala kaming pambayad. Kasi sabi ng tatay or nanay namin, anak, dyan dapat. So, yun po, kasi wala akong therapist. Kayo talaga yung ginagawa kong therapist for all of this. Guys, narinig niyo na ba yung term na kamote riders? Yes. Do you agree with that term? Yan, gusto ko yan. Hindi resounding yes. Alam niyo kung bakit? Kasi ang kamote superfood. It's very satisfying, masarap siya, nakakatulong siya for weight loss, very helpful. Ang kamote rider, nakakabangga, nagka-counterflow sa EDSA. Basically, nuisance. Insulto sila sa kamote. So kung ako tatanungin, sila dapat ay parsley rider. Diba? Walang kwenta. Nandun lang para masabing nandun. Tapos, speaking of kamote riders, no? Alam niyo, favorite thing ko these days, yung manood ng mga kamote rider na nasasagasaan, sumasalpok, sabihin niyo, uy, masyado ka namang morbid, ba't gusto mo makakita na namamatay yung mga tao? Hindi, gusto ko lang makita yung banggaan. Kasi pag nanonood ka ng banggaan, tapos dashcam footage, medyo loto yung soundtrack. Kasi manonood ka ng banggaan, tapos yung music is, sorry, nawala ko. Tapos yung music is, I never wanna dance again, guilty. Grabe, saya eh. Minsan makikiano ka pa, nakakanood ka mga yung mabilis, sumaharunod sa EDSA, biglang boom, tarat, tarat, boom, tarat, saktong-sakto, pagsalpok, tarat, tarat, boom, boom. Masaya, promise. Enjoy ko talaga yung mga Pero speaking of weird things in the Philippines, nakakita na kayo ng mga sundalo na nakacamouflage, di ba? One time, I was walking around Glorieta. Merong mga firefighter na nakacamouflage. Putang ina, anong sense? Sorry. What's the point? Ano ba to? May apoy, firefighters, camouflage on. Yung apoy, nasa na yung firefighter? I'm here, motherfucker! Hindi ko nakita yung firefighter. Yung apoy, hindi nakita, like, sentient ba yung apoy? May mata ba siya? Wala naman, yung weird, diba? Ay, kakapagod. Huwag kayo magpapalaki ng ganito, guys. Kalokohan yung The Grinch eh. Yung The Grinch, alam niyo ba yun, yung story ng The Grinch? Yung sa Spirit of Christmas, his heart grew 100 times. Ang hindi nila sinasabi, pag enlarge yung heart mo, heart attack yung hinano nun eh. Basically, inatake lang si Grinch nun. So, fevered team lang lahat ng yun. Pero wait lang. Let me catch my breath. Sobra. Mahirap mahirap yung gantong ikaw yung nagsisimula ng show. Masingalin ako. Alright, so, speaking of panganay, yung mga pressure ng parents natin, meron ba ditong mga high achieving students? Mga tipong nasa honor roll,
Meron ba? Meron ba? Natawa, meron dito. Nag-valedictorian ka ba? Hindi. Guys, may question ako. Bakit yung valedictorian yung kailangan magbigay nung address sa end ng graduation? Di ba mali yun? Anong gusto niya sabihin? Hi guys, in-speedrun ko po yung ating course. Yung 4 years nyo, ginawa ko 3 years, napakagaling ko, di ba? Eat my shit! Di ba? Yun lang naman yun eh. Yung school, sinasabihan siya na, sige, ginalingan mo, magyabang ka pa. That's wrong. Kung ako yan, ang pagbibigyan ko mag-speak, yung pinakamatagal, yung 15 years ng bago graduate. Hi guys, for our class address, we have Kuya Jomar. He's been with us for 2 decades, finally graduating. Hindi siya MRR lang, actually kinausap na namin yung president ng college. Naawa sa kanya. Kasama ni Kuya Jomar yung 2 anak niya. Pero kasi yun ang nasasabi tungkol sa buhay estudyante. Pambira, 2 dekadang kasama niyo sa school. Pag graduate ni Kuya Jomar, meron na siyang commemorative urinal sa CR. Pag jumijingle yung mga bata, si Kuya Jomar ka-eye to eye nila. Yun dapat ang honor kasi sa totoo lang, yung pagiging valedictorian. Wala naman yun eh. Haharasin ka rin sa trabaho. Diba? Like kahit gaano ka kagaling, may boss kang hindi magaling, na feeling niya, mas magaling siya sa'yo. Diba totoo naman yun? Sino man dito merong boss na hindi talaga kasing galing niya? Oh, walang umamin, pero yes kanina. Yan! Alright, as I'm about to close my set, no? Napansin niyo ba, wala na ngayon yung mga misogynistic things between guys na, pre, sinong pipiliin mo? Catherine Bernardo o Bea Alonso? Wala nang ganun, di ba? Wala na, tama yun. Actually ako, the other week, sinabihan ako nun, bro, sinong pipiliin mo? Si Catherine Bernardo, si Sarah Geronimo. Ang hot nila pareho eh, sinong pipiliin mo? Bro, wag naman ganyan, nagchuchupaan pa tayo eh. Diba? Pero what if, no? What if? Kasi dati nag-gay shame sila eh. Oh, wala kang gustong chicks, bading ka siguro. What if baliktarin natin? Ano, hindi ka chumuchupa? Duwag ka eh. Duwag ka, nasan yung balls mo? Ano? Wala ka pala eh. Okay, uncomfortable na tayo may balita. Anyway guys, I've been Ram Wrong and thank you so much. Let's go back to Julia. Thank you,